Okay, ganito po yan, separation of powers. Walang encroachment, walang intervention sa panig po ng executive, papunta po sa legislative, at legislative papunta po sa judiciary. So may kanya-kanya po silang proseso riyan. May internal rules diyan sa Kongreso, diyan po sa Senado. Ganon din, no? May mga proseso din pong dinadanan diyan sa executive. Ngayon, nagsalita ang Pangulo. So nakikita ng Pangulo, isulong na natin, abante ng Pilipinas, no? Halal naman ang Vice President Leni Robredo, no? Yan ay bahagi ng freedom of expression, ika nga, no? Pero marami nagsasabi, executive din, nagsasabing talagang apektado ang ating pong bansa. Ang hirap pong ibenta ang Pilipinas, it is because of that new video message na ipinadala ni VP Leni Robredo sa isang pandaigdigang pagtitipon, United Nations on Narcotic Drugs. Well, sinabi naman ni Speaker Pantaleon Alvarez, bilang mga taxpayers, bilang mga kongresista, ang mga kongresista po, sila po ang representante ng kanilang mga constituents, mga botante sa kanilang mga distrito. Yung boses nila, boses po ng pangkalahatan. Well, kung may nag-file dyan sa Kongreso, dyan po nagsisimula ang impeachment cases o impeachment proceedings, and they have to respect because of that the separation of power. Well, may disadvantage and advantages. Ang disadvantages, siyempre, ang daming trabaho sa Kongreso, sa Senado. Gagawa sila ng batas. Sila po ang mag-a-outline ng budget. Yung budget na nanggaling po sa executive. E paano tayo magtatrabaho niyan? Kung sila ay magbotohan dyan magsisimula. At ang Senado naman, ang magiging mga maestrado kung sakasakali sa impeachment, wala na. Gusto nating abante-abante na ang Pilipinas, umabante na. Maantala na naman dahil dito sa impeachment proceedings na yan. Kinakailangan natin ng maraming tulay. Kinakailangan natin ng maraming pamakalsada. Mga pantalan, mga airports, lalong-lalo na ngayon. Maraming pumupuntang mga turista sa Pilipinas. Pagandahin natin ang ating mga infrastructure development, lalo na sa transportasyon. Yan ang kailangan natin ngayon. Pabahay sa mga mahihirap. Pangkalahatan, tuloy-tuloy ang kampanya laban sa korupsyon, tuloy-tuloy ang kampanya laban sa illegal na droga. Paano yan kung meron naman tayong impeachment proceedings? Ngayon, ang advantage naman po dyan, at least makikita natin, malalaman natin kung meron talagang violations, no? O kay paglabag sa ating saligang batas ng isang halal. Halimbawa, Vice President Leni Robredo, kung meron ba talagang culpable violation or betrayal of public trust dahil po sa kanyang pagsumbong sa isang pandaigdigang pagtitipon na parang naninira, no? Bilang ilaw sana ng taanan, magtulungan, no? Upang sa ganon ay lumago pa lalo ang ating pinakamamahal na bayang Pilipinas. At alamin din kung totoo ba itong palit-ulo scheme. Sino bang nagbigay sa inyo po, no, VPB, na itong palit-ulo scheme? Dapat alam ng media, alam namin yan. At hearsays po lahat dyan, no? Hanggat wala pong matibay na ebidensya. Nakasisira po talaga sa imahe ng bansa. Magtulungan po tayo, mga kaibigan. Huwag nating antayin pa ang gobyerno. Tayo na mismong lumapit sa gobyerno. Magkaisa po tayo. Isulong ang Pilipinas.